He serves as Director of Building Bridges between Muslims and Christians program and is a board member of both DILM Center of the Light of Islamic Faith Education. Sir, ma'am, again po, ang ating pong guest lecturer, ang ating pong very proficient engineer Yusuf Makabata. Sir, good morning po. Good morning po, sir. Maraming salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. All praise is due to Allah, the Lord of the universe. May the peace and blessings of Allah be on His last prophet Muhammad, peace be upon him, and to those who follow the path of righteousness till the last day. Brothers and sisters, Muslims and Christians, allow me to greet you with the universal greetings of all the prophets, from Prophet Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, and Muhammad with their universal greetings. Shalom alaikum in Hebrew, which is the language of Moses. Slama or Shalim alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus. And Assalamu alaikum in Arabic, which is the language of Muhammad, which means peace be upon you all. Sumainyo nawa ang kapayapaan. At the outset, I would like to thank our God Almighty for giving us this wonderful time to be here all together despite of our distances. And also, my thanks and appreciation to the Chief Arcad, Proper A, Police Colonel Ivy Malyo, and to our brother, Senior Salam Senior Action PNCO, PEMS Benjamin Hajim, for his initiative and for inviting me to be as one of your speaker this morning. Ako po'y nagpapasalamat din sa inyong lahat, sa lalong-lalo na sa pamumuno ng Proper A, no? At saka sa inyong lahat na dumalo sa ating Zoom meeting sa umagang ito. May God bless us all. And sana sisikapin ko, abot ng aking makakaya, na magkaroon tayo ng ng mabuting pagkakaunawaan after this lecture, no? Magkaroon po ng kabuluhan ang ating pagtitipon or meeting this morning. So before going to our topic, the topic was tasked to me this morning is about the misconception. Isa po ito sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman upang magkaroon tayo ng mabuting pagkakaunawaan. But before going to this topic, allow me first to introduce to you. I just want to take this opportunity to introduce to our PNP brothers, no, about the Salam Police Advocacy Group. The Salam Police Advocacy Group actually was created inside the Camp Crame, no, especially in the Salam Police Center during the time of Chief former Mazgani Mukarram, wherein there was a memorandum passed by former Police Lieutenant General Rodel Sermonia, abolishing all those Salam multipliers, and binuo po ito sa buong Pilipinas ng Salam Police Advocacy Group. Kami na po yun. The Salam Police Advocacy Group composed of Muslim volunteers who are willing to assist the Salam Police Center. Alam po natin, dahil ang mga Salam Police po natin, ang mga PNCO natin mga kamusliman ay limitado lang po, iilan lang po sila. So in order to implement the very beautiful objective of Salam Police Center, ito po nag-recruit po sila ng mga professionals, religious leaders, community leaders to assist the Salam Police Center. Ito na po kami, itong mga Salam Police Center. Sa layunin, first of all, the purpose why the Salam Police Center was created by former Gloria Macapagal Arroyo through Letter of Instruction 1004. First, in order to bridge understanding between the PNP and the Muslim community. Ito na po, tama yung sinabi ni Major po kanina, si Sir, napakaganda po yun, kaya napakahalaga po itong ating ngayon, ang ating pag-usap sa umagang ito. Pangalawa,
Second reasons in order purpose in order to correct the misconception, the misinformation, and the misrepresentation of the so-called Muslims. And above all, number 3 purpose is in order to assist the PNP in preventing and countering violent extremism. Ito po ang mga tatlong mahalagang bagay na dapat gawin ng mga Salam Police Center at Salam Police Advocacy Group upang maunawaan at ma-prevent itong mga un-Islamic teachings na kumakalat dito sa ating bansa. So, yun po mga brothers, bakit may mga Salam Police Advocacy Group. Kami po yung advocators, we are the advocators, yung tagapagsalita, kaakibat, kaagapay ng mga Salam Police Center upang maunawaan ng mga kapatid natin na mga hindi Muslim about the culture and the religious belief of Muslims and teachings of Islam. So, yun po mga kapatid, again, napakagandang pagkakataon po ito para mapag-usapan natin. Kasi tama po si Major, how come that we are in our country but yet parang istanghero po tayo. Most of the Filipinos, we know about the cultural, historical, philosophical background of China and Chinese. Wherein sa mundo ngayon, in every 7 people, there are almost 2 persons, are China and Chinese. Likewise, Chinese. Likewise with the Muslims, sa 7 tao sa buong mundo ngayon, dapat 2 tao ang Muslim, 2 tao ang Muslim. Dapat mayroon din tayong natutunan. How come itong Muslim na 2 tao sa buong mundo, at kasama pa natin dito, kapatid pa natin, iisa tayong Pilipino sa isang bansa, how come parang estranghero tayo, It seems we are strangers because we need to know a lot about our brothers supposed to be. Pero yung China and Chinese and China, alam natin ang mga kasaysayan, ang mga nangyari. Kahit yung mga simple lang sinubukan ko. Siguro kahit dito sa atin, kung tatanungin ko ngayon, kung ano yung New Year ng mga Chinese, maraming nakakaalam. Sagot sila kaagad. The New Year of Chinese is Kung He Pachoy. Alam nila kaagad. Dayuhan yon sa ating bansa. How come, naitanong ko ito sa mga lectures na ganito, sa face-to-face lecture, na may mga kasama natin mga PNP. In fact, some of them, their husbands are Muslims. PNP rin, kapwa nila. How comes, nung tanungin ko, ano yung New Year ng Muslim? Hindi nila masagot. Hindi nila masagot, you see? Because of the lack of information. Imagine, kasama mo pulis, husband mo, kasama mo araw-gabi, pero yung New Year ng husband mo, hindi mo alam. So, nobody knows. You see? Sabi ko, amun jadid. So, ganun na lang tayo mga kapatid, na kulang ang ating kaalaman, sa ating mga kasamahan. So, this is itong subject na ito, napakaganda po ito because misconceptions is the most important topic ito sa atin na dapat natin malaman, wherein unfortunately Islam has been subject to various misunderstanding due to the following reasons. Bakit ba hanggang ngayon itong Islam at mga Muslim ay hindi lubos na naunawaan ng ating mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga hindi Muslim? First of all, due to the misinformation, the misinformation, the misconception which was spread by the biased media. Alam nyo naman po, yung mga media natin ngayon, napaka-bias. Kahit dito na lang sa atin, yung media natin. Kung yung mga negatibong mga imahe ng mga Muslim ay pinupokus po nila, Pinupokus nila yun ang pinapalapas nila. Pero yung katotohanan na mga kabutihan o totoong impormasyon about Muslims and Islam ay hindi nila pinapalapas yun. So, ganun na lang. Yung nakikita ng mga tao, yung mga mali-mali na katuruan. Second, due to the misrepresentation of the so-called Muslims, wherein this is isolated cases po ito, itong mga misrepresentation. May mga Muslim din, Muslim ang pangalan, pero mali-mali naman yung mga pinapakita nila. Halimbawa, may nahuli na nagbebenta ng droga, babanggitin ka agad yung pangalan, pati yung niya, yung tribo niya at saka pangalan niya yung Muslim.
palaging nakasama yan, wherein supposed to be the meaning of Muslim should not be mentioned there. Kasi the term Muslim is the one who submit to the will of God. Yung mga makadiyos na tao. So mayroon bang makadiyos na tao na hulihan ng shabu o pumatay o nangidnap? That should not be mentioned, yung pangalan na Muslim. Supposed to be pangalan lang niya at saka yung tribo lang. So yun, nagkukos ng mga misconception. Kasi karamihan ng mga hindi Muslim, wala na po silang panahon upang magbasa at makinig sa mga ibang mga lectures tulad nito. So pupunta na lang sila kaagad sa mga news, sa mga media. So kung ano nakikita nila, what they thought, what these non-practicing Muslims are doing is what Islam is teaching. Hindi po yun. Mali po yun. Kaya tama lang itong ginagawa natin. We have to keep in contact. Pupunta tayo sa right source person, source of information na kung saan reliable po. Reliable, hindi tayo mag-alanganin sa mga ating kaalaman na nakuha sa kanila. So yun po ang dapat nating gawin sana. Lalong-lalong na ngayon, kumakalat ngayon itong mga fake news. Mayroon pang mga AI ngayon. So tama lang itong ginagawa natin mga kapatid. So I really appreciate and commend these activities of the ARCAD na kung saan ito ang dapat nating gawin. Number 3 reason why this misinformation and misconception is going on until now due to the historical legacy, negative historical legacy which was left to us by the Spaniards. Ito po ang iniwanan sa atin ng ating mga sumakop noon, itong mga Kastila. Kahit wala na sila dito noon, ngayon, pero ito ang iniwan nila. Itong tinatawag natin na Muslim image. Pag binanggit na Muslim image ay puro negative. Oramentado, pagano, pirata, mga tulisan, lahat-lahat. Kung anong mga negative. Ito po ang naiwan sa mga isipan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na sa gitnang Luzon at saka Visayas. So, recording in progress. Kahit sa mga kabataan, ginagamit yung Muslim pang panakot ng mga kabataan. So yun na po ang nailagay sa isipan ng mga kabataan mula sa pagkabata hanggang tumanda ay ang mga Muslim ay mga masasama. Kontrabida kung sa salida. So ganun na lang katindi mga kapatid. So I hope in the end of this session of ours, we will be able to clarify this common misconception about Muslims in Islam. Number 2, we will be expecting that we will be able to bridge understanding between Muslim and non-Muslim. Number 3, to foster unity, tolerance, and peaceful coexistence among diverse community. And number 4, to remove biases and prejudices towards Muslims and Islam. And number 5, to enhance knowledge on how to handle religious differences, particularly in the Muslim community. So, ito po mga kapatid, I hope we'll be having enough time mamaya, magkaroon po pa tayo ng we'll just make this session of ours parang semi-formal, informal. Magkaroon tayo ng question and answer for further clarification. Kasi hindi po natin alam, some of our Christian brothers, kailangan natin ito malaman, aside sa we are living side by side together. Both Muslims and Christians, marami po sa mga PNCOs natin. Malay nyo ba, tingnan mo yung si Sir kanina, nagsalita, na-assign siya sa Salam Police, Salam Police Center, sa PNCO, sa Salam Police. In fact, he is a Christian. Marami po akong na-meet na mga kapatid natin ng mga Christian na they are assigned in Salam Police PNCO. Pero unfortunately, yun na nga, dahil sa kulang ang kanilang kaalaman, in fact, some of them were happy dahil sa pag-assign nila sa Salam Police, PNCO, at marami silang natutunan tungkol sa mga Muslim and Islam. So ito po mga kapatid ang dapat nating isipin. So in fact marami pa pong mga kapatid natin, mga non-Muslims in the PNCOs who are even active, with due respect lang sa ating mga kamusliman. They are more active than the Muslim PNCOs.
You see? Very interested sila. Nakikita namin. And they are willing to learn more about Muslims and Islam. So, yun po. So, we'll go to the... actually, there are so many common misconception about Muslim and Islam. In as much as our time is just limited lang po ang oras natin. So, I have just chosen 10 points here, the main common misconceptions about Muslim and Islam. Number 1, what the non-Muslims are thinking, Islam is a new religion founded by Muhammad, peace be upon him. Akalang ng mga non-Muslim, itong Islam ay bago lang religion at ito ay founded by Prophet Muhammad, peace be upon him. Kung napapansin niyo mga kapatid kanina, sa pag-umpisa ko pa lang ng Shalom, you see, hindi po bago yon kung tutuusin natin. Shalom in Hebrew, which is the language of Moses, Salama o Shalom Alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus, Salamu Alaikum. Napansin ba po ninyo mga kapatid, there are similarities of these languages? Shalom, Shalom, Salam. Because these three languages, the Hebrew, the Aramaic, and Arabic, are Semitic language. Magkahawig po ito mga kapatid. Magkahawig ito. Tulad ng Tagalog dyan sa Luzon, may mga Tagalog sa Batangas, sa Laguna, doon sa Bulacan, magkaiba lang ang pagbigkas pero nagkakaintindihan po ito sila. Dahil malapit They are Semitic language. And these are the greetings of all the prophets which has not been changed until now, being continued and practiced by the Muslims. Kaya wag tayong magtaka kung bakit ba itong mga Muslim nagsasalamu alaikum tayo, good morning, buenas noches, buenas tardes, magandang umaga. Ang tanong, saan po ito nanggaling? Who have changed it? When in fact, even from the Bible, when Jesus met his disciples in the upper room and he said, Shalom, Shalom, Shalom. Peace be upon you, peace be upon you. Unfortunately, nabago na po ito. So I just don't want to go further how it was changed. Siguro, na ito, homework na ninyo ito. It is your assignment now to find out why it was changed, who have changed it, and when it was changed. Otherwise, ang mga propeta ay iisa lang sila sa utos, sumusunod sa delivering the same messages. So Islam is not a new religion founded by Muhammad. And ang misconception pa dito ay bininyagan, ay tinawag ng mga non-Muslim, ang mga Muslim ay Mohammedan. Mali po 'yon. There is no such Mohammedan in Islam. These are the words being by the Westerners. Ito po ang nanggagaling po ito sa kanila. Islam is not a religion that began with Prophet Muhammad, peace be upon him. Rather, it is the continuation and final form of same monotheistic religion revealed to the prophets such as Prophet Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, peace be upon them all. Hindi po ito bago. The same po ito, the same message. The Quran teaches that all prophets conveyed the same essential message. What is that message? To worship the one and only God, Allah, and live righteously. So ito po, mga kapatid, ang mensahe ng lahat ng mga propeta. You can find it even in the Bible. Kung babasahin po natin the message of Moses in the book of Deuteronomy, the same. Shama Israel, Shama Elohim Adonai Echad. Hear, O Israel. Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ganon din ang sinabi ni Jesus sa book of Mark. Sa book of Mark, Hear, O Israel, the Lord our God is one. The message of Moses, the message of Jesus, and the message of Muhammad, the same. What is the message of Muhammad in the Quran? In Suratul Al-Ikhlas, sabi ni Propeta Muhammad 112, Kul hu Allahu ahad, say that God is one and only. So, pare-pareha po mga kapatid ang kanilang mensahe. In fact, it is mentioned in the Quran in chapter 42 verse 19. Allow me to quote it in English directly dahil wala po tayong panahon. Sabi ng Allah, He, Allah, or God, no? Allah, i-define ko lang po mamaya sa mga
isa sa mga misconception yung ibig sabihin ng Allah. Has ordained for you of religion what enjoined upon Noah, and what which was revealed to you, O Muhammad, and what he enjoined upon Abraham, Moses, and Jesus, to establish the religion and not be divided therein. Yun ang sinabi ng Allah sa Quran. In chapter 2, verse 136, ganun din sa Quran, anong sinabi? Say ye, we believe in Allah, and the revelation given to Abraham, to Ismael, to Isaac, to Jacob and the tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to all prophets from their Lord. We make no distinction between them, and we submit to Him in Islam. Yun po. Ito ang nagpapatunay, no less than the Quran had mentioned about this. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is considered the final messenger in the long line of the prophets, not the founder of this new religion. In fact, Islam was not named after him. Kaya hindi po kami pwedeng tawagin Muhammadan. We are not Muhammadan, we are Muslims following the religion of Islam. Because when you say Muhammadan, parang sumusunod kami. We believe we worship Muhammad as God. It is not. So there is no such word in Islam, Muhammadan. It is no less than Allah Himself who named Islam as His religion in the glorious Quran. In chapter 5, verse 3, in the glorious Quran, Allah subhanahu wa ta'ala have said, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Ito po, maliwanag. Siya po ang nagsabi na na-perfect na po ang kanyang pananampalataya in His last messenger, and chosen Islam. The meaning of Islam is the one who submit to the will of God. Yung mga tao sumusuko, tumatalima sa kautusan ng isang tagapaglikha. Yun po ang meaning ng Islam at saka Muslim. So, Islam is the final version of the eternal message of monotheism sent through the previous prophets. Number 2 misconception, what the non-Muslim think that a Muslim worship a different God named Allah. Ito na po. Akala namang hindi Muslim, iba ang Diyos ng mga Muslim. Si Allah, ang Diyos natin iba. No, mga kapatid. Kung tutuusin lang natin, no, Allah is simply the Arabic word for God, no? In fact, it is the same God worshipped by all the prophets, no? They call it El in Hebrew and Aramaic, Elah, Elohim, or Allah. Allah, 1L lang ang pagka-spell. Kaya nga, nung the seven last word of Jesus Christ in Matthew 27 verse 47 and Mark 15 verse 34, anong sinabi ni Jesus Christ when He was in the cross? No, the seven last word of Jesus Christ, Eli, Eli, lama sabachthani. It is preserved in original Hebrew hanggang ngayon. So Eli, El, Ela, Allah, iisa lang po yun, mga kapatid. Hindi po iba. Kaya pag nabanggit ng mga Muslim Allah, hindi po ay nangangahulugan ibang Diyos yun. The same God which was worshipped by all the prophets. So yun po. So sana naintindihan na natin ngayon, pag sinabi ng mga Muslim Allah, the same God. Allah, Ela, Eloy, yung mga sinasamba ng mga propeta. They call it according to their own language. Inasmuch as Prophet Muhammad is an Arabic, the last revelation Quran was revealed in a tongue of Arabic, so ang Diyos doon ay Allah. In fact, even the non-Muslim Arabs and Hebrew use Allah the same in the Bible. So yun po, para sa kaalaman ng lahat. And number 3, misconception, what they thought that Prophet Muhammad is only for the Muslim. He was only sent for the Muslim. No, mga kapatid, hindi po. He is unlike Prophet Jesus was mentioned in the Bible that he was only sent to the lost sheep of Israel in Matthew chapter 5 verse 24. Si Prophet Muhammad po hindi. Prophet Muhammad, peace be upon him, was sent not exclusively for Muslims alone, but for specific group of people only. No. Prophet Muhammad was sent by Allah as mercy and messenger for all humanity, regardless of race, nationality, and religion.
siya po ay propeta sa pangkalahatan po. Binanggit sa Quran in chapter 21 verse 107, I quote, God Almighty said in the glorious Quran, "And we have sent you, O Muhammad, except as mercy to the worlds, not only for mankind but to all His creation." Kaya being a Muslim, kailangan maka-Diyos tayo, makatao, makabayan at makakalikasan, all creation of Allah. And apart from that, in Sharia, Sharia, which is the law of Islam, Sharia is the law of Islam, lies on 4 pillars ng Sharia. Ang haligi ng batas ng Islam, unang-una ay justice, al-adil. This is application to all regardless of religion. Kailangan ang Muslim ay maging patas. Hindi kasama dito ang pananampalataya. Patas ka lang sa kapwa mo Muslim, pag hindi na Muslim, hindi ka na patas. No. Allah has ordained the Muslim to be just in all creation of God, regardless of religion. Number 2, mercy. Yung Ar-Rahman, yung awa. Kailangan ang mga Muslim, tulad ng nabanggit sa Allah, sinabi ko, the most gracious, the most merciful, mayroon tayong attributes na ganun din. Tayo ay maawain. Hindi lamang sa kapwa nating Muslim, kundi sa lahat ng nilalang ng Panginoon, kailangan maawain din tayo. Kahit sa mga hayop, even to the animals, even to the environment, we should preserve that. We cannot afford even to cut down trees for nothing, no? Kahit walang purpose, puputulin mo, susunugin mo lang, mahigpit na ipinagbabawal po yon sa Islam. And number 3 is wisdom. Yung al-hikmah, wisdom. Yung kaalaman. At kung mayroon kang kaalaman, huwag mo ipag-akit na kailangan ng sa mga Muslim lamang ituturo mo. O kung may payo, na magbibigay ng payo, ang Muslim lang ang papayuan mo ng tama. Yung mga iba ay hindi na. No. Kailangan kung ano ang tama at wasto, ganun din ang ating sasabihin, kahit pa sa mga hindi kapwa nating Muslim. And number 4 is al-maslaha or public welfare. Ang mga Muslim po, kung tutuusin, tulad itong ginagawa ng mga Salam Police Advocacy Group, apart from our being advocator of the Salam Police Center, kailangan din tayo ay force multipliers kasama ng mga kapulisan to serve, to maintain peace and order in our community. Kailangan kasama din tayo sa mga operation tree planting, no? Mga operation linis o clean up drive, lahat sa mga environment natin. We should be a part and partner of the PNP also in that aspect. Kailangan ganun din po ang mga Muslim. So ito po ang mga 4 na mahalaga regardless of religion na mahigpit na ipinag-uutos ng Allah sa Quran. This prove that Prophet Muhammad, who brought the last revelation of Allah, hindi po siya sa mga Muslim lang. Hindi po sinabi dito sa mga Muslim lang tayo maging patas, kung hindi sa lahat ng mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito po mga kapatid ang isa sa mga katuruan ng Islam. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran chapter 7 verse 158, anong sinabi ng Allah? Say, O Muhammad, O mankind, verily I am sent to you all as the messenger of Allah. Maliwanag po. So, thus, His message transcends time, ethnicity, and geography, calling all people to worship the one and only true God. As Prophet Muhammad, peace be upon him, said in his sayings, sabi ng Propeta Muhammad, ako ay parang may isang gusali or building, buong-buo na, kumpleto na, maliban lamang sa isang block, one block. Yun ang kulang. And I am that block to that building. So therefore, Prophet Muhammad was the last and final messenger of God as sent by God Almighty to all the prophets, teachings the same religion. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin itong mga katuruan ng Islam, kung pag-aralan lang natin, even from the Bible, hindi po ito bago mga kapatid. Hindi po ito bago. Kaya ibinabalik lang ni Propeta Muhammad ang mga katuruan ng mga naunang propeta. And I will explain it later as I go on. Number 4,
What the non-Muslim misconception number 4, what the Muslims are thinking, the Quran is only for the Arabs and Muslims since it was revealed in Arabic. Ito po ang mga misconception. Ang akala naman hindi mga Muslim ay para lang ito sa mga Muslim kasi Arabic yan eh. It was revealed in Arabic. No, mga kapatid, while it is true that the Quran was revealed in Arabic to Prophet Muhammad, peace be upon him, and that Muslims accept it as a holy scripture, the message of the Quran is universal, addressing all mankind. Para sa pangkalahatan po ito, kahit po sa mga yung jinn kung tatawagin, yung jinn o mga engkanto kasi ang Panginoon po ay naglikha ng tao at mga engkanto. Ito po lahat ay nilikha ng Allah, itong spiritual being created by Allah, itong mga engkanto. Kaya sinabi ng Allah sa chapter 51 verse 56 ng Quran, sabi ng Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." I did not create the jinn or mga engkanto. Hindi ko po nilikha ang mga engkanto at mga sangkatauhan maliban lang sa sambahin nila ako. So ito po ang katunayan. So in Quran chapter 14 verse 52, ano po sinabi ng Allah sa Quran? This Quran is a message for humanity so that they may be warned thereby. Hindi lang po ito sa mga Muslim, sa pangkalahatan po ito. And the Quran chapter 25 verse 1, ano po ang sinabi ng Allah? Blessed is he who sent down the criterion, meaning the Quran as criterion, upon his servant that he may be to the worlds a warner. Criterion, ito po ang basihan sa to balance the good and from the bad. The Quran is just like other revelation revealed to the prophets in their own mother tongue. Ito nang binanggit ko kanina, the book, the Old Testament, which was revealed to Moses, it's in Hebrew. And the New Testament, which was revealed to Jesus in Aramaic, and Muhammad also is in Arabic. So, ito po. Kaya, depende po sa mga propeta na pinili ng Panginoon, ay siyempre doon po ang revelation sa kanilang sariling wika. So, in Quran, chapter 12, verse 2, Allah subhanahu wa ta'ala said, "Indeed, we have sent down an Arabic in Quran so that ye may perceive." Kaya inano nila, inireveal ng Allah itong Quran in Arabic dahil sa kapanahunan po ni Propeta Muhammad, the culture of the Arabs are rich in poetry. Magaling po sila sa poetry. In fact, may challenge pa nga dito. Until now, they were not able, despite of their talent in poetry, they were not able to put up a likeness of the Quran. So, the Quran has confirmed itself in chapter 5 verse 3, no? Na sinabi ng Allah Ta'ala, this is the last and final revelation of God. Yun ang sinabi ko kanila sa this day that I have perfected your religion for you and completed my favor upon you and have chosen al-Islam is your religion. So siya po mismo ang nag-confirm po dito. So, the number 5 misconception, what the non-Muslims are thinking, Islam's promote violence and terrorism. Ito na po. Kailangan po ito malaman ng mga hindi Muslim at mga kamusliman. Ano ba ang pagkakaiba ng terrorism at saka itong tinatawag nilang jihad? Actually, I will not touch on this topic on detail kasi mahaba po ito. Mahaba po ito. So, pahapyaw lang po. Ang babanggitin ko lang po dito yung mga misconception. Actually, Islam encourage what they thought, itong mga non-Muslim, what they thought that Islam encouraged violence, extremism, and terrorism as being portrayed or shown by the media, such as the ISIS, the Abu Sayyaf. Ito nang pinapakita nila sa media at saka itong mga Mauti group. Kung anong pinagagawa ng mga tao na ito po ang pinapalabas nila without any explanation, without informing the viewers that this is un-Islamic and being condemned by the Muslim, especially sa katuruan ng Islam. So, we want to clarify that Islam is a religion of peace. Dito po nanggagaling yung salam. Salam in Arabic, yung sinabi ko kanina, kapayapaan, peace, shalom, salam. So, salam, peace, mercy, and compassion. And in fact, the word Islam itself derived from the word itong salam na nga, which means peace. Sinabi ng Allah sa Quran in chapter 10 verse 25,
Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim in Arabic. The meaning in English more or less, sabi ng Allah, and Allah called to the abode of peace and guide whomever He wills. Sinabi niya sa Quran. And doon sa Quran din, condemns the killing of innocent people. Ito na. Paano maging terorista ang mga Muslim at ang katuruan ng Islam when it is very clear in the glorious Quran? Take note, chapter 5, verse 32. To our non-Muslim brothers, ako'y natutuwa, nandito kayo kasi kaagapay namin kayo. Kahit kayo mismo, naririnig nyo sa mga reliable source, pwede nyong sabihin sa mga ibang Muslim na kulang ang kanilang kaalaman. Huwag po kayo mahiya at huwag po kayo matakot. By the time na nalalaman ninyo ang katuruan ng Islam, doon po tayo. So, I am happy that our Christian brothers will help us to teach the true teachings of Islam even to our non-practicing Muslim brothers. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito sa Quran? Sabi niya sa chapter 5 verse 32, "Waman qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatalan nasa jami'an." The meaning more or less in English, whosoever kills a single person unjustly, kung sino mang ang kikitil ng buhay ng isang tao sa maliban lang sa pagbigay ng hustisya, it is just as if he had killed all mankind, ay para na ring tinatay niya ang buhay ng buhay ng mga tao sa sanlibutan. And whosoever saves man ahyaha pakaahyan na sa jami'an, and whosoever save a single life regardless of religion. Hindi sinabi dito Muslim lang ang ililigtas mo, yung mga hindi Muslim pabayaan mo na. No, it is our religious obligation to save everybody regardless of religion. That includes the creation of God Almighty. Whosoever save a single life ay para na rin niligtas niya ang buhay ng sangkatauhan sa sanlibutan. Imagine that. Do you think kahit pa anong gagawin natin, do you think it will coincide with this terrorist belief? Papasabugin mo ang sarili mo, papasabugin mo, and besides, suicidal act is unforgivable sin in Islam. And in Islam, the ends doesn't justify the means. Hindi pinasabog mo ang sarili mo, pupunta ka sa langit. Dahil pupunta ka sa pareso, marami kang pinatay ng mga non-Muslim innocent people. That includes the animals. Tulad yung nangyari sa katedral ng Hulo, pinasabog nila. Do you think those suicide bombers will go to heaven? They will surely go to hell based on the teachings of Islam in the Quran. Yung tulad ng mga Mauti group. Anong sinabi ng Allah dito? Allah even forbids, Islam even forbids to desecrate the house of worship of any religion, even in times of war. Ipinagbawal po, andito po sa Quran, chapter 22, verse 40. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? And was it not that Allah checks the people? No. Kung hindi lamang pinipigil ng Allah ang isang pulutong ng mga mamamayan sa pamamagitan ng iba, no? Some by means of others, they would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is much mentioned. Kung hindi lang sa pagpigil ng Allah, maraming masisira ng mga simbahan, sinagoge, at kasama ang mga moske. So, hindi po yun mga kapatid. Yung ginawa ng mga Mauti doon sa Marawi, pinagsusunog ang simbahan, pinagtatadyakan yung mga dibulto ng mga non-Muslim, at pinagpuputo nila ang ulo. Those are un-Islamic. Mga kapatid, imagine, yung mga tao na gumagawa ng gano'n, yun pa ang pinoportray sa media. You can Google, in fact, yung life ni Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi is commonly known Saladin in the Western people. Mayroon po siyang palabas, you can Google po yung during their encounter with King Richard. Ang pamagat po ay King Richard the Lionheart with Salahuddin Ayyubi, si Saladin. Napakaganda po nung makuha uli ni Salahuddin Ayyubi ang Jerusalem. Ito na po ang issue ngayon, unfortunately. Anong ginawa ni Salahuddin Ayyubi? Si Saladin, nilinis niya ang simbahan. He protected all the Christians. When he conquered Jerusalem, hindi po niya pinalis ang mga Christian. But despite of the massacre during the Crusade time in the later 10th century, more than 70,000 Muslims ay pinatay. Bumaha po ang mga dugo ng mga Muslim doon sa Jerusalem.
Nasa history po yan. Nung makuha ni Salahuddin Ayyubi, wala pong hindi po gantihan, walang gantihan. In fact, he secured our Christian brothers in Jerusalem. He cleaned the churches of the Christians and he returned them back to the cross. Yung the cross, yung cross, part ng kahoy yun na doon pinako si Jesus Christ. Dala-dala ng mga crusaders yun sa kanilang digmaan, thinking that they will receive blessings from that cross. So binalik po niya. Binalik niya sa mga kapatid natin mga Kristiyanos. Nilinis niya ang simbahan ng mga Christian at he gave safety passes to our Christian brothers. Yun po ang katuruan ng Islam. Hindi ginagawa tulad ng mga ginagawa ng mga terorista. Kaya the people are confused now Di natin alam kung sinong totoong terorista Alam naman natin, marami ng revelation lumalabas ngayon. These are the handiworks of the CIA and the Mossad. Alam natin yan. Very, very obvious yan. Kaya huwag pa tayo magpalinlang mga kapatid. Tayo mga Pilipino, mga matatalino naman tayo Alam naman natin, we always search for the fact, no? And true information. Number 6, misconception about jihad. Ito na, means holy war. What the non-Muslims are defining, the definition of the non-Muslims about jihad, ito daw ay holy war. Now mga kapatid, ito po ay armed struggle or violent war against non-Muslim. What they thought. Mga misconception po ito. One of the most common misconception left by the Spaniards to our Christian brothers that the Muslims are traitors, juramentados, mamamatay tayo, and so on and so forth. That if they can kill Christian, they will go to heaven. Ito po ang mga kaya sabi ng kasabihan ng mga walang kaalaman, huwag kayo magtiwala sa mga Muslim. Dahil yung mga Muslim, mga traidor yan. Dahil ang paniniwala nila, pag nakapatay sila ng isang Kristiyano, ay pupunta sila sa langit. Sino bang magtitiwala kung ako'y Kristiyano? Kung hindi yung maklarify yung misconception na yon? Kaya maraming umiiwas. In fact, during my SPAG orientation in Poso Rubio, in Nueva Ecija, in Tarlac, Poso Rubio, we are so happy. Mayroong yung chief of police doon, nagpapasalamat talaga, natanggal yung kalawang, sabi niya, sir, sa utak ko tungkol sa mga Muslim at Islam. Thank you for your information. Yun po. Kasi mga misinformation po ang nakikita nila tulad nito. So, ito po ang mga tulad ng nabanggit ko kanina, paano kayo hindi matakot sa Muslim? Ginagamit nila mga pananakot sa Muslim. Ang pananakot sa mga kabataan, ang mga Muslim. So, ito po ang nangyari. So, we just want to clarify this, brothers. First of all, there is no holy in war in Islam. Paano magkaroon ng holy kung nagpapatayan ang tao? Can you call that holy? Kaya there is no such holy war in Islam. Wala pong holy war, no? This is a Western definition of term. Galing po ito sa mga Western writers na yung mga mayroon pa po silang misconception o yung mga na-inherit po nila sa hatred nila, yung mga Islamophobia, kung tawagin ngayon. Mayroon silang mga negative na paniniwala sa mga Muslim na na-inherit nila during the Crusaders, time of the Crusaders, yung galit. Parang dito sa atin, kaya naging estranghero tayo sa kapwa nating Pilipino dahil itinatak ng Kastila sa ating isipan ang mga Muslim ay kalaban ng Kristiyano. Ang pumatay kay Magellan ay si Lapu-Lapu. Kaya nalilito ang mga Pilipino. Ang national hero natin, Lapu-Lapu. Pero pinatay nila si Magellan ay nagbigay ng Kristiyano. Kaya naging turn between two lovers ang mga Pilipino nalilito sila So dapat mga kapatid maintindihan po natin. Kaya sabi ko, we are just a victim of history. Isa po 'yun sa nagpalala sa ating mga misconception dito. So actually jihad in Arabic literally means struggle, pakikibaka or striving in the path of God. Ito po ang jihad, hindi lang po yung military struggle. Pwede po itong yung nagsusumikap ka na maging isang mabuting Muslim. Ito po ay jihad for your own self. Na maging masunurin ka. Jihad po ito. Jihad kung naghahanap buhay ka, pumunta ka sa laot, no? Naghahanap buhay ka para sa iyong pamilya at sa kasamang palad ay namatay po kayo sa laot, na inabutan po yung tao ng bagyo at namatay. He is considered as martyr. Martyr siya, mga kapatid. Hindi lang sa pakikipaglaban. In all aspect, when you are striving for the sake of God, gumagawa ng kabutihan, you can be a martyr. So, armed jihad is only permissible in Islam in a form of self-defense.
to eliminate injustices and oppressions under strict ethical guidelines. Kung mayroon man itong nangyayari na mga armed struggle sa nakikita natin ngayon sa mga Muslim countries, mayroon silang ganito in a form of self-defense. At saka mayroong mga guidelines. Wala pa po yung Geneva Convention about the rule of war, rule of engagement. Mayroon na po sa Islam. Sa Islam po, mayroon na po. Wala pa po yung inuulit ko, Geneva Convention. Mayroon na po sa Islam ang rules of engagement. Bawal sa Islam to kill an innocent. Yung nabanggit ko kanina, the non-combatants are forbidden in Islam. Hindi ka pwede pumatay porque Christian, patayin mo na lang kahit sino. Mga kapatid, hindi po yung pwede sa Islam. It is not allowed. Babasahin ko later on ang mga basihan nito sa Quran. Hindi po allowed yun. Kahit sino na lang papatayin mo. Not even to cut down trees, to burn houses, to destroy anything, no? Pati yung lasunin mo yung mga tubig, no? Hindi pwede yun. To poison the water, not even to urinate in a stagnant water, bawal po yun sa Islam, no? So yun po ang mga mahigpit na marami pa po. These are the basic ethics of war of engagement. It is even haram, forbidden to engage in collateral damage. Ay, hindi po pwede yun. Hindi pwede. Kaya mga Muslim countries po, wala pong nuclear bomb. Ngayon na lang po yung mga iba siguro napipilitan na nag-create ng nuclear bomb as for their self-defense. But it did not originate the nuclear bombs that cause collateral damage from any Muslim countries dahil bawal po yan. Bawal po yan. Kaya wala po sa isipan ng mga Muslim countries na magkaroon ng nuclear bomb. Kikita po natin ngayon. Wala po yan. Kung mayroon mga ngayong nangyayari, siguro because they were just forced by the circumstances to have, like, want to deter their enemy. No? So, yun po. Yun. To clarify that yung mga Muslim na kung makapatay ng Christian ay mapupunta sa heaven, hindi po yun, mga kapatid. Actually, in times of war, hindi lang po Muslim. In times of war, all religion believe that whosoever die in defending their religion will become a martyr. Kahit naman po sa anong pananampalataya. Kung ikaw po ay namatay sa pagdidepensa, no, sa inyong pananampalataya, even in our Christian faith, so sa mga Christian religion natin, kung ikaw po ay namatay sa pagdidepensa ng iyong pananampalataya, ay yung mga iba nga, they are even granted as to the high status of saint. Magiging santo po yung mga iba. Yung si Kalunsod ng Cebu, he was even elevated to the rank of saint dahil namatay po siya sa pagdepensa. So ganun din sa Muslim, in times of war, whosoever got killed, no, during the process sa pagdepensa ng kanilang pananampalataya, ay siyempre they will be granted paradise according to their belief. Para din yan sa digmaan, mga kapatid, in any civilized country. Halimbawa, during Second World War, kita natin yung mga digmaan, yung mga hero natin, si Villamor, ang daming pinatay, binumba ng mga Hapon, no? So, siyempre, you will be awarded, no? May medal po tayo, Medal of Valor, kung anong matatanggap mo, the highest medal that the government will going to give you in times of war. But in times of peace, sabi ko ngayon, kung may memorandum ba noon sa panahon ng, kaya mayroong mga cut and paste lang, mga kapatid, iwasan po natin ito, yung mga may hindi nakakaintindi sa Islam, may pagkapuot sa Islam, tinakat and paste lang po nila yung mga message sa in times of war. Halimbawa lang, may mga memorandum, no, galing sa mga high-ranking officers ng military noong kapanahunan ng Second World War. Ngayon lang nakita at ipopost mo ngayon. Papatay ka ng Japanese na turista because of that memo. Do you think you will go to heaven? No, you will go to hell. You will go to hell. Hindi ka bibigyan ng medalya, ay kukulong po kayo. So ito po, mga kapatid, ito po ang katunayan that Islam is not that. Hindi po ang mga Muslim ay manggugulo. In fact, Muslim are encouraged to treat people of other religion with kindness and justice. In the Quran, chapter 60, verse 8, anong sinabi ng Allah? Allah forbids you not, to those who fight you not on your religion, and drives you not from your homes from dealing justly with them. You see? Yung tinabi ko sa justice. So, kung hindi ka naman pinatay dahil sa iyong pananampalataya, hindi ka naman tinaboy sa iyong mga tirahan at mga tahanan,
ay hindi pinagbabawal sa Islam na huwag kang maging patas sa kanila. Kailangan patas ka sa kanila. Ito po. In fact, Islam even forbids insulting other faith. Kaya itong mga ibang ibang mga Muslim, sana maintindihan din po nila, nagpapaliwanag na sa pamamagitan ng parang masakit, no, sa ibang pananampalataya ay inusulto nila. Ibawal po yan sa Islam, mga kapatid. Kahit po sa mga ispag, sinabi ko, kung kayo'y nagpapaliwanag ng Islam, kailangan patas kayo, huwag kayong maging huwag kayong maging mananakit ng ibang pananampalataya. Ito ang basihan sa Quran in chapter 6 verse 108. Anong sinabi ng Allah? And do not insult those who invoke other God than Allah. You see? Lest they insult Allah in enmity without knowledge. May nangyari po ito, mga kapatid, nung I was in Saudi Arabia, mayroon nagpapaliwanag po doon na kapatid nating mga Muslim, no? To the point na nakasabi siya, kaya sabi niya, hindi pwede ang Diyos sa Islam kasi Diyos, maraming Diyos, mango Diyos, apple Diyos, avocado Diyos, bla 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 Diyos. Parang iniinsulto niya. May tumayo din na kapatid natin na non-Muslim. Sabi niya, brother, parehas naman tayo eh. Bakit mo naman sabi? Tayo rin sabi niya, may alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Di ba? You see, ito po ang example ng verse na ito. Huwag mong insultuhin, mga brothers. So that, baka mamaya babalikan kanila sa kulang ng kanilang kaalaman. So, ito po. So, Islam forbids Muslim even in debating with other faith except in dialogue, such as this. Bawal po. Sinabi ng Allah sa chapter 29 verse 46. Anong sinabi ng Allah? And argue not with the people of the book, except in the way that is best, and those who commit injustice among them. But say, we believe in what has been revealed to us and revealed to you, and our God and your God is one, and we are Muslims, those who bow to Allah in Islam. So, number 8, misconceptions. Ito, what they thought, the Muslim women are oppressed and have no rights and forced to wear hijab, veil. Itong pagkaalam nila dito ay mayroong discrimination sa mga kababaihan ng mga Muslim. Islam grants women, in fact, Islam grants women many rights, that including the rights to protection and dignity, the right to education, property, ownership, spiritual and religious rights, to work, marriage consent, inheritance and participation in the society. So, kikita po ninyo, although mayroong mga misconception po, may misrepresentation, culture na po yun ng mga Muslim, yung mga parental marriage, yung arranged marriage. Ito po ang common practice ng mga Muslim na hindi nila alam. Salungat po ito sa katuruan ng Islam. Ito nang sinabi ko, even our non-Muslim brothers and sisters, kailangan po matuto po kayo. Dahil hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim ay sang-ayon po sa katuruan ng Islam. We are here to learn Islam in order you may be able to judge whether this Muslim is practicing the correct teachings of Islam or not. Ito po ang barometer natin dito. So, hindi po yun. In fact, hijab is a personal religious choice for modesty and identity, or it is a symbol of chastity, not oppression. Choice po ito ng ating mga kababaihan. Many Muslim women globally are doctors, nakita nyo naman. May mga doctors na babae, Muslims, engineers, leaders, and even police and army women. May mga kababayan po tayo mga Muslim, mga policemen, policewomen, at saka mga nasa army po sila, educators and professionals. So, hindi po yun totoo. And the number 9, second to the last, what they non-Muslim think that all Muslim comes from Arab countries. Itong mga Muslim ay nanggagaling sa Arabia, lalong-lalo na sa Hajj, kaya nag-Hajj doon. So, mga kapatid, hindi po lahat ng mga Muslim ay Arabo. In fact, only 20% of the Muslims are Arabs. The rest, they belong to different nationalities. That includes Americans, Australians, Canadians, Chinese, Indians. So, in fact, the largest Muslim populations are Indonesia, Pakistan, India, China, Bangladesh, Turkey, and Africa. Ito po ang mga pinakamaraming mga Muslim na bansa, na maraming Muslim. So, Islam is a universal religion for all races and ethnicities. So, ito na ang last but not the least, the most common misconception.
about Muslim Islam. What they taught, Muslims do not believe in Jesus as God. Therefore, they reject Jesus. Makasabi sa makatwid, sabi nila ang mga Muslim, mga anti-Christ yan, mga anti-Kristo yan. Bakit naman? hindi sila naniniwala kay Jesus as God Di ba? Yun ang mga accusation ng iba. Porke ba hindi naniniwala ng God, ay anti-Kristo ba na ba? Ito ang mga dapat malaman na ating mga kapatiran na hindi Muslim. No Muslim is a Muslim if he do not believe in Jesus, peace be upon him. Jesus, peace be upon him, hindi namin pwede banggitin ang kanyang pangalan kung walang peace be upon him. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ganyan po ang paggalang namin sa kanya. In fact, Muslims highly respect and love Jesus as one of the mightiest messenger of God or prophet of God. Para sa amin, tulad ng ibang mga Christian na pananampalataya, hindi lang naman Muslim ay mga Christian na pananampalataya, kapatid natin na they consider Jesus Christ as prophet, tulad ng mga Jehovah's Witnesses. Alam ko po, may mga Jehovah's Witnesses po tayong mga kapatid. And this is how they believe. And also the Iglesia ni Cristos, no? Yung mga Iglesia ni Cristo, kapatid natin, ganun din ang paniniwala nila kay Jesus, peace be upon him. He is just a mighty messenger of God. So, the Muslim believe that he healed the blinds. Naniniwala po kami na ay napagaling niya ang mga bulag, the deaf, the leper, and bring back the dead alive by God's permission. Pinapaniwalaan po namin yun, na yung mga milagro na ginagawa ni Jesus Christ. The Muslims simply believe as what Jesus said about himself. Ito din naman ang sinabi niya kahit yan sa Biblia makikita natin that Jesus Christ proved and said to the people that he is only the mighty messenger of God or prophet of God. Makikita po natin ito sa Matthew chapter 9 verse 37, Luke chapter 4 verse 4, John chapter 4 verse 34. And in John chapter 11 verse 20, anong sinabi ni Jesus Christ? And Jesus admits that his miracles are by God's will and support. Sinabi niya, maliwanag ito sa Bible, mga kapatid. So, kung ganun ang paniniwala ng mga Muslim, ay hindi nyo kami masisisi. Dahil ito po ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili. In fact, Jesus mentioned in the glorious Quran more than Prophet Muhammad. Ulitin ko po, Prophet Jesus ay binanggit 25 times more than Prophet Muhammad. You see? Paano kami maging anti-Kristo? Dapat ang i-promote ng Quran si Propeta Muhammad na lang. Bakit mas marami si Jesus Christ? Peace be upon him. At ang kanyang ina, his mother, the Virgin Mary, has an entire chapter in the glorious Quran named after her. Suratul Maryam, chapter 19, kung saan wala po tayong matatagpuan dito sa Biblia. Meron ba sa Biblia na chapter Mary? Wala po. Pero sa Quran, try to check it. Chapter 19 in the glorious Quran, makikita mo, the name of the chapter is Maryam or Mary. It was named after her. So, ito po mga kapatid, ang mga misconception na hindi naintindihan ng mga kapatid na ang Islam is the continuation of the religion of all the prophets brought by Prophet Muhammad, at ibinalik lang po ito ni Prophet Muhammad. Kaya ang mga kamusliman, makikita nyo sa mga kababaihan namin hindi na iba kay Virgin Mary. Kay Virgin Mary, kung paano po siyang manamit, ay huwag po natin kutsain kasi si Virgin Mary, ganun po ang kanyang itsura. You see, he covered her body and her hair. Naghihijab po si Virgin Mary. So, before I end, mga kapatid, I just want to share with you the word of wisdom, of Dr. Abdul Hakim Quick. Isa po ito siyang Muslim rebirth and professor in Islamic history in Canada, and one of the famous preachers in Islam. He said, pakinggan po natin mabuti mga kapatid, ano itong sinabi niya. The 21st century had led humanity to a new phase of its existence. It is the time when we are able to communicate throughout the planet. This is the time for us to share information, cross barriers of race, ethnically, and politics. And so, in the sense, we are one humanity family, where if there is injustice in one part of the planet, there is injustice all over the planet. If peace is established in one part of the world, then peace can be understood and felt throughout this planet. Let us work together as human family to our common aspirations to achieve peace, justice, equality, and brotherhood. This is the great opportunity
or it could be a terrible time of calamity. So ito po mga kapatid, nakikita na natin ngayon, ang hidwaan, it's not because Muslims and Christians anymore. It is between the good and the good with the good Christians against the bad Muslims and the bad Christians. Ito po ang nangyayari ngayon. So, I hope it is time for us to cross barriers. Kaya ako po ay saludo po sa ginagawa ng mga PNP ARCAD ngayon ay gumagawa ng mga ganitong okasyon, no? Ganitong mga meeting. Because, mga kapatid, whether we like it or not, both Muslims and Christians, especially in this beautiful country of ours, we are just like a passenger in one ship. Diba? Para tayo nakasakay lang sa isang barko ng MV Pilipinas. While we are on board navigating to our common destinations, we share the same obligation to protect our ship from getting damaged so we can reach to our final destination. Ito po ang ating layunin. Kasi kung lulubog po itong barko nating MV Pilipinas, huwag niyo sabihin ang mga Muslim lang ang lulubog at kakainin ng pating. Bakit hindi kasama ang mga kapatid nating Kristiyano? Bakit ang mga Kristiyano lang ba ang lulubog at kakainin ng pating, hindi kasama ang mga Muslim? Sama-sama tayong lahat, mga kapatid. So habang andito pa tayo sa mundo, no, it is our religious obligation to protect our ship. So ito po, I just want to end my statement today with quoting from the glorious Quran, which Allah subhanahu wa ta'ala said in the glorious Quran, chapter 49 verse 13. Ano ang sinabi ng Allah? Allow me to quote it in Arabic. Sabi ng Allah, Ya ayyuhan nas, inna kalaknakum min zakari wa unta, waja'alnakum su'uban lita'arifu ikrama indallahi atkakum. Ya ayyuhalladina amanu, ya ayyuhan nas, inna akramakum ya ayyuhan nas, inna kalaknakum min zakari wa unta waja'alnakum su'uba wa qawaila la ta'arifu inna akramakum indallahi atkakum. The meaning in English more or less, sinabi ng Allah, O mankind, we have created you from a single pair of male and female, meaning si Adan at saka si Eva. Ganon din yun ang prinsipyo kahit sa Biblia. And made you into tribes and nation. Ginawa ko kayo ng mga iba't ibang tribu at mga nasyon. Ano pong purpose? So that you may know one another, not to despise each other. Hindi po tayo, wala pong taas-taasan na ang mga Bicolano ay mas mahigit pa sa Ilocano o ang mga Tausog mas mahigit pa sa Maranao. Hindi po ganon yun. In order to know ourselves, taga Bicol pala, sa salita pa lang alam na natin Ilocano or Ilonggo. And verily, continuation, the most honored of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Ang pinakamataas sa inyo sa harapan ng Allah, ang yung mga taong nananampalataya at matakutin sa Kanya. So again, brothers and sisters, I'm thankful for the invitation of Brother of the Salam Senior Action PNCO of Proper A, Brother Pems Berhamin Hajim, and of course the Chief ARCAD and the leadership of the Proper A for giving me the privilege to share with you my little and humble knowledge at sa aking naway sa aking pagbibigay ng kunting kaalaman sa inyo ay nagkaroon tayo ng mabuting at malakas na pagkakaunawaan inshallah ta'ala at naway magkaroon po tayo ng kung mayroon pa tayong panahon, question and answer, I'll be willing to answer your question and answer. Hanggang dito na lamang po. Maraming sa inyong salamat sa inyong lahat at naway pagpalain tayo ng ating nag-iisang tagapaglikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuya Ami. Thank you very much po, Sir, Engineer Yusuf Makabada. Sir. Sa mga participants po, kung meron po kayong question, pwede po kayong mag-ask kay Sir Makabada. May tanong po? Wala na? Wala po kayong tanong? May isa lang pong katalungan. Magandang umaga po. Magandang umaga naman, brother. Go ahead. Go ahead po.
Wala po ako masyadong alam sa Islam. Tatanong ko lang po, ang kagaya ko bang Kristiyano, pwedeng bumisita sa mosque para mag-observe at mag-aaral po ng Islam kahit hindi ka pa naman kahit wala ka pang intention na mag-convert. Maraming okay na brother, tapos na, yun lang po ang tanong mo. Maraming salamat po brother for your good question. Actually, ayoko lang po banggitin kung saang moskeyo dyan sa Laguna. Nagkandak kami ng kaya brother, ingatan natin kailangan we have to know about the true teachings of Islam, kasi yung mga iba kasi may mga kultura na ginagamit nila incorporate nila sa katuruan ng Islam, which is not allowed. May kasabihan nga mixing cultures with Islam is like mixing water with poison. Ay, hindi po yun. Kasi dyan kami noon sa Laguna, we were giving orientation. May mga kapatid po tayo, mga estudyante, no, gustong matuto at makinig doon sa moske. Alam mo, during prayer time, may sermon kasi, they want to join doon sa likod sila. Pero mo tinaboy ng imam, hindi daw pwede dahil bla 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 kung hindi daw nakapaglinis, and so on and so forth. Kaya pagkatapos ng sala, kinausap ko yung imam. Imam, wala namang basihan yan sa Islam. Why not? In fact, during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, mismo sa kapanahon ng Propeta Muhammad, ginagamit niya ang mosque as an office, or doon niya tinatanggap yung mga ambasador sa ibang mga lugar. They even invited a Muslim inside the mosque, inside the masjid. Mag-observe lang naman yun doon eh. Saka mas maganda nga yun. So brothers, to answer your question directly, wala pong basihan na hindi ipinagpapahintulot. In fact, we encourage our PNP to have a mosque visitation, masjid visitation. Ginagawa sa Baguio ngayon. Yung mga kapatid natin doon sa Baguio, they are inviting our uniformed brothers, lalong-lalo na sa mga salam, no? Siyempre, papasok kayo doon, with due respect naman, kailangan naman magpaalam po kayo, ano ang pakay ninyo, in order to observe, no? Maganda ko yun. Even the purpose there of getting inside, not even to become a Muslim, brothers. Kaya, paano tayo magkakaroon ng mabuting pagkakaunawaan kung hindi natin maririnig o masasaksiyan ang tunay na pangyayari? So, yun po mga brothers, in answer to your question, hindi po yun bawal. Wala pong basihan sa Islam, katuruan ng Islam, na bawal po pumasok ang non-Muslim sa masjid upang mag-observe. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat po. Any more question, brother? Magtanong kayo, brother. Maraming mga misconception. Any questions pa po mga sir and ma'am? Sir, Police Corporal Buena Obra po, Drasma CCPS. Wala na po. Sir, May question sir, ata. meron ba po, Police Corporal Yes. Buena Obra, Si Sir Buena CCPS Obra. po. Okay, so kung wala na pong questions... May question pa po sir, ata. Si Sir Buena Obra, parang nagtatanong ata, sir. Sige po, Sergeant, go ahead po sa inyong question kay Sir Yusuf Makabada po. Go ahead. Sir, dito po kasi sa Dasma, sir, marami po yung ng Muslim natin, Muslim community. Alaw po ba kami, sir, na karaniwan po kasi kapag nagpupunta po sa Muslim, nakikipagkamay po sa sa mga Muslim brothers. Sa mga babae po, alaw po kami o hindi po? Very good question, brothers. So, sa kalalakihan, walang problema po 'yon. Pwede po tayong makipagkamayan. Pero sa kababaihan, na preserve po 'yon as respect sa dignity ng ating mga kababaihan, na hindi pwede mahawakan. Hindi pwedeng magkaroon ng physical contact ang opposite sex, no, sa Islam. Yun din naman po ang mga ginagawa ng mga propeta noon. Not even all the prophets before, hindi naman open yung contact ng babae at saka lalaki. So we preserve yung respect namin sa mga kababaihan namin. So hindi po pwede makipagkamayan po. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat po. Thank you po.
Any more question? Kuya Ami, I think wala nang question. Pero inaabangan ko kanina, baka may magtatanong tungkol dun sa pag-asawa ng more than one. Very nice question. Brother, okay, okay pa ba, brother? Sasagutin ko, brother Amilasan. Brother, do you still have time? Sasagutin ko yan, sandali lang. Certificate of Appreciation, sir, is presented to Engineer Yusuf E. Macabada, National President, Salam Police Advocacy Group, SPAG, for sharing his knowledge and expertise as a source speaker during the virtual conduct of Islamic culture and sensitivity orientation and other related matters. Event is 10th day of July 2025 at Arcad Pro 4A, Camp Brigadier General Vicente P. Lim, Calamba City. Signed, Jack L. Wanky, Police Brigadier General, Regional Director. Thank you very much, sir. Thank you very much for the Certificate of Appreciation. Maraming salamat po. Sir Macabada, sir, thank you very much po, sir. Yung para, sir, para sa amin po. Sana sa susunod, sir, inshallah, makasama ka po namin ulit. Thank you. Inshallah, My sir. pleasure, brother. My pleasure, Sir Amilasan. My pleasure. May katanungan pa kanina eh. May katanungan kanina. Would you mind if I will answer it kung hindi tayo nagmamadali? Kung hindi, next time na lang. Okay na, brother? Kuya Ami, may sinasabi si guest lecturer natin. Nakikinig mo? Hindi ata naririnig. Magandang katanungan sana yon eh. Sa akin pa si Engineer, yung sabi, tinatawag. Hindi ata naririnig. Hindi ko marinig. May katanungan, sir. May katanungan po galing sa ating ano. Yes, sir. Pakitanong uli, sir, para Yes, sir. Ito po, hinihintay ko lang kung may magtanong kanina pero walang nagtanong. Tungkol po ito sa pag-aasawa ng mahigit po sa isa. Ha? Okay. Okay, very good question, brother. So anyway, sasagutin ko na lang siguro habang hinintay pa ni Sir Amilasan yung audio nila, no? Yung audio nila. Sasagutin ko lang po. That is a very good question, brother. No? In fact, isa yan sa mga misconception. What they thought, when you're a Muslim, automatic na kaagad yan, maraming asawa. In fact, ito nga ang nila sa mga brothers natin nagbabalik Islam upang lang daw magkaroon ng maraming asawa. This is the misconception. Actually, brother, kung tutuusin natin, no? Yun na nga, sabi ko, Islam is not a new religion. Kung tutuusin natin, even in the Bible, no? Hindi naman nag-umpisa sa Islam ang pag-aasawa ng marami. Hindi nag-umpisa sa Islam. It started even from the ancient prophet, no? Yung mga prophets natin. Si Prophet Abraham, ilan ang asawa niya? 3, si Sarah, si Hagar, at saka si Keturah. Si Prophet Joshua, si Prophet David. Si Prophet David, 300. Si Prophet Solomon, ang pinakamarami dyan. So, 1,700 wives and 300 concubines. Doon po nag-umpisa yan, brothers. So, ang pag-asawa ng marami, inuulit ko, hindi nag-umpisa sa Islam, bagkus nagkaroon lang ng limitasyon dito na sa Islam. And aside from that, nagkaroon po ng kondisyon. Sa Islam, allowed po yun. Sinabi ng Allah, marry a woman of your choice, 2, 3, and 4. Hanggang 4, may limit na. But if you cannot deal them justly, then marry only one. It is the only book, the religious book in the planet, in the world, that states marry only one. Ang Islam lang ang nagsasabi. Kasi to cut in a nutshell, no, polygamy in Islam is a solution to a social problem. Polygamy in divorce, hindi po 'yun ay parang ano lang, okay lang 'yun. No, there is a condition to that in order to give a solution to the problem. But if it will become a problem, marrying more than one, it becomes a problem, then marry only one. Isa na lang, pare ko ang asawahin mo. Kung magkakaroon ka man lang ng problema. Parang ganun lang yun, brothers.
Actually, mahaba yan. Isa yan sa mga misconception. Hindi lahat ng mga Muslim ay nag-aasawa ng marami. Because it is a religious responsibility. Kaya sa Islam walang kabit-kabit kasi, with due respect lang, no, sa ibang mga may mga wala ngang asawa, isa lang, pero ang dami namang mga kabit, left and right. Sa Islam hindi pwede ang kabit-kabit. Aasawahin mo talaga ang babae. Kaya ganon sa Islam polygamy in Islam is a solution, inuulit ko, a solution to a social problem. But if it will become a problem, then marry only one. Isa na lang. Kaya lahat ng mga Muslim, ay tingnan mo, mga kapatid natin siguro dyan, sina Brother Amilasan at saka si Brother Hajim, tig-isa lang mga asawa nila eh. Kasi ganun nga, brother it is a religious obligation. Misconception po yun, pag sinabi nilang Muslim, ay automatic marami na kaagang asawa. Hindi po yun totoo. So, yun po, brother, I hope malinaw po. Thank you very much for your question, brother. Any more question? Otherwise, Brother Amilasan, ikaw na lang po kung tapos na po, then till we meet again na lang, kung wala na mga katanungan. Alam ko po, limitado ang oras natin. Late tayo nag-start eh. Thank you very much. Sir, sana po ma-meet namin kayo, kasama namin kayo ulit, sir, sa mga susunod na mga activity namin, sir. Inshallah. I really appreciate, Jazakallahu khairan, I really appreciate Proper A. In fact, kayo lang po ang kauna-unahang region. Imagine, taga Mindanao ako, taga Region 9. I was not able to interact with you. Nabisita ko kayo, nakapagbigay tayo dyan sa gym ninyo mismo at dyan at tulad nito. Maraming salamat po, brother. I really appreciate your initiatives, mga Muslim brothers PNCO natin. May Allah rewards you, brother, and us all, as well as our Christian brothers. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Sir.